Nag-stay lang dyan hanggang bumagsak. Okay? Again, I did not trade this knowing or nakatutok sa Twitter or sa news na nag-aantay sa spot ETF kung ma-approve or hindi. Hindi ko inaantay yun. Wala. Ito nyo ba tong long bearish candle na to sa daily time frame ng January 24? Sabi nila, this is spot ETF. So, let's do a trade recap now. Again, when we look at the chart, we look at time and liquidity. So, first is, nasaan na ba yung price? So, as we can see, this is December high. Okay? Ayan. So, this is what you call false deviation. No? So, magmumukhang magbe-breakout na, no? Then, ang mangyayari, i-hold yung price dito to trap breakout traders or people na humabol dito sa, kunyari, nakita niyo umangat dito ni John. So, ang gagawin nila dyan, hahabol sila dito kasi hindi sila nakabili dito sa baba no? Ang akalain ng mga humabol dito, nalilipad pa to. Magkakaroon lang ng, kumbaga, retest, no? Ganyan, gaganto, tapos gaganto, tapos lilipad pa, no? Yun yung nakikita nila. So, ang ginawa natin, nung Monday, nakita ko nang tumagos dito sa December high, and I know this is a high chance na itong buy side liquidity na to could be a deviation. Kasi kung makikita natin, prior that, talagang pinoprotektahan niyang high na yan. No? So, ibig sabihin, kung pagpupunta yung price dito, babagsak. Pupunta yung price dito sa level na ito, babagsak, no? So, imagine the liquidity na nabubuo dito. Buy stops and sell stops, no? So, makikita nyo, yan, pagdating ng Tuesday, nag-stay lang dyan hanggang bumagsak. Okay? Again, I did not trade this knowing or nakatutok sa Twitter or sa news na nag-aantay sa spot ETF kung ma-approve or hindi. Hindi ko inaantay yun. Wala. Okay? At anong liquidity ang na-draw niya? Saan liquidity siya na magnet? Okay? At possible na within price action, kung babagsak ba siya o hindi without any indicators.